Yo! 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 Yo, what's up guys? I'm so excited today kasi mag-unbox naman tayo ng sapatos. So hindi lang tayo mahilig sa music, sa gadgets, sa kotse. Mahilig din tayo sa mga sapatos. At itong i-unbox natin today guys. So finally, kuha ko ng isa sa mga gusto kong Kobe Bryant basketball shoes. Finally, niretro siya. Isa to sa mga gusto kong colorway ng basketball shoes. So ano pang hinihintay natin guys? Tara, tignan na natin yung tinutukoy kong sapatos. Let's go! So guys, so it's a black box. So dito ay may swoosh. Sa kabilang side, yung pangalan ng sapatos, size. Syempre swoosh. Merong Nike, check, swoosh. Just do it. Nike Air. At syempre sa taas, alam niyo na kung kaninong logo to. So it's from Kobe. So excited na ako ma-unbox to guys para sa inyo. Let's go! So may white paper. Ooh, and yung shoes. Look! Wow! Solid talaga. So guys, sa loob ng box, meron ako nakitang postcard. Post nyo na lang yung video. And basahin nyo guys. So may pin din dito ni Kobe Bryant. Mamba logo. And meron din sa likod na parang mga numbers or I think records. So guys, so this is the Nike Kobe 11 Pro Throw in Fade to Black colorway. Look! Solid. Gold. Nice. So guys, so ito yung aking latest cup, si Nike Kobe 11 Pro Throw in Fade to Black colorway. So ang SRP niya guys is 12,000 pesos. So actually, dalawang sapatos ang nirelease. Isang Fade to Black, saka yung Mamba Out na colorway. Sa ngayon, mas pinili ko si Fade to Black. So, kung papala rin, sana makakuha din tayo nung isa. Pero ito talaga para sa akin ang gusto kong makuha. Kasi, alam nyo naman guys, all black, then gold swoosh. Okay na okay ako. Classic din tong sapatos na to. Kasi ito yung huling sapatos ni Kobe Bryant nung naglalaro pa siya sa LA. So ito yung last shoes niya nung gumawa siya ng 60 points. And grabe yung crowd talagang na-hype. And kahit yung buong mundo nung pinapanood yung last game ni Kobe sa NBA, talagang tuwang-tuwa. Kasi hindi natin akalaing gagawa siya ng 60 points tapos nanalo pa. So solid yung last game ni Kobe sa NBA ko kita tatanungin. So ito talaga yung dream shoes ko na hindi ko nakuha dati nung nirelease siya. So finally on my hands, si Kobe 11 Pro Throw FTV. Napaka-solid. So nung nagkaroon natin ng Nike Bayou na Sabrina 2, so pinattern ko to guys, itong customized na Sabrina 2 dito sa Kobe 11 Fade to Black. Dahil yun nga, wala na akong makita nito and sobrang mahal nung resale value. So why not, no? Ilagay natin sa Sabrina 2. So ito yung isa sa mga beater shoes ko. And isa sa mga gusto kong gamitin on and off the court. So sinasabi nung iba dun sa original is mas mahaba yung check. So dito guys, yes, parang mas maikli nga siya. Parang mas mahaba pa yung kay Sabrina. Pero it's all good. So kung gusto yung panood yung unboxing nito, andyan lang yung link sa taas at meron din link sa baba. Check my video. And isa rin si Kobe 11 dati sa mga ginagamit kong basketball shoes. So may natira pa akong Kobe 11 dito na Bruce Lee na all goods pa. And matibay guys. Kobe 11 ko ako itatanungin. Siguro maganda yung dikit. Maganda yung pagkaka-glue. So napaka-solid. And gusto ko rin magamit yung isang Kobe 11 Pro Throw na lumabas. So may mga kalaro akong ginagamit siya. And it looks good on court guys. And hanggang dito natatapos yung signature shoes ni Kobe sa Kobe 11. So wala nang Kobe 12. So nagkaroon na lang siya ng parang mga ADs after nung 11. So ito yung time na nagkaroon si Kobe's ng iba't ibang pangalan ng sapatos. Like the ADs and a Kobe AD 360. Next something, parang ganon. Isa sa mga favorite shoes din to na parang Kobe 11. So guys, so ano masasabi nyo dito? Is this a cup or drop? For me, kung na-rate ko itong sapatos na to, this is almost perfect. 9.5 out of 10. So like I said, ganoon gusto yung kulay. Classic basketball shoes. On and off the court. Pwedeng-pwede si Kobe 11. So marami nasabi na iba yung feel dito sa Pro Throw. Pero parang parehas lang kung
ko kayo tatanungin. So, iba lang yung insole nung original tsaka nung Pro Throw. Pareho naman siyang goods. And like I said, nagugustuhan ko na yung mga React X. And isa rin tong fun na gamitin na basketball shoes tong mga Kobe 11. Siyempre, I'm more on 4, 5, 6. Pero enjoy din akong gamitin to, lalo na sa mga mahilig sa low top. Tsaka yung parang low to the ground na feel. And gwapong-gwapo sa court. Pag suot mo, I think, si Fade to Black or kahit mga Kobe 11s na basketball shoes. Kung gusto nyo ng mga magagaan na sapatos, this is the way to go. So I think yung mga batang player, mas mag-enjoy dito, guys. Kung kayo tatanungin. Ay lalo ngayon maraming mabibilis gumalaw. So para sa akin, all goods, panalo ang Kobe 11 Pro Throw Fade to Black, man. Ganda. So sa upper ng Kobe 11 Pro Throw Fade to Black, so this is prime knit upper. So yung pagka prime knit niya is soft naman, para siyang banig yung feel, kasi yung ibang mga fly knit na sapatos dati is sobrang soft. And like I said, gold swoosh. Then ito yung kanyang lace, it's pure color black. So dito guys, merong parang hang tag or tag, logo ni Kobe, tapos signature check. So ito yung kanyang extra lace guys, black and gold, ayos. So sa tongue niya, may logo ni Kobe, and dito parang may nakalagay na XX. So sa likod, meron siyang pull tab. So nakalagay dito yung last basketball game or NBA game ni Kobe, 4/13/16, na parang may feel ng leather material dito sa likod. So ito yung insole ng Kobe 11 Pro Throw. So meron ditong zoom unit, and this is React X. So kung makikita nyo yung loob, makikita nyo na yung kamay ko sa labas. So this is translucent outsole. So sinasabi nila na iba yung ilalim ng original kesa dito sa Pro Throw. So guys, kayo na humusga. Kobe logo sa ilalim. And kung tatanungin nyo ako kung indoor and outdoor, for sure, this is only for indoor court. So dati may mga nilalabas na mga pang outdoor, like yung mga Mamba Mentality, Mamba Rage, Focus. So this is more on indoor basketball shoes, and sure, this is great, man. So guys, so in terms of sizing, so kinuha ko si Nike Kobe 11 Pro Throw FTB on size 10.5. So may mga Kobe shoes ako na size 11, like yung 4, 5, 6. So Kobe line, minsan nagte 10.5 ako, minsan 11. So siguro depende sa materials. So kasi dati yung Kobe 11 ko na Bruce Lee, this is size 11. So parang meron pa akong space dito ng konti. So nagbaka sakali ako sa FTB na baka malaki siya kung mag-11 ako. So great na kinuha ko yung 10.5, and meron pa ako space ng konti dito. So I think this is great for wide footers. True to size, all goods. And marami nagsasabi na malaki nga yung sizing ng Kobe 11. So, kadalasan ganoon talaga si Kobe 11. Siguro dahil sa materials niya. So, fits perfect for me. Kakahingayin pa ako ng maluwag sa 10.5. Like I said, 4, 5, 6. Madalas size 11 ako doon. Sa Kobe 9s, meron ako 11 pero madalas 10.5 ako doon. Pero kung bibili kayo, kung masusukat nyo, mas maganda para hindi sayang ang pera kasi sobrang taas ng mga SRP ng mga Kobe's. Ayos. So guys, so maraming salamat. So isang quick look, quick unboxing din sa ating Nike Kobe 11 FTB. Isang solid na shoes mula sa swoosh, Kobe Bryant. Sa lahat ng subscribers sa patuloy na nanonood at sumusupport din sa ating channel, maraming salamat sa inyo, man. Salute! Like and subscribe kasi minsan namimigay tayo ng mga giveaways, and please follow me on Instagram for more updates and details sa ating mga videos, stories, reels, at kung ano-ano pa. And please also like my Facebook page kasi nag-upload din ako doon mga videos, stories, kung may giveaways, kung ano mga trip natin. So sana guys, supportahan nyo ako sa aking mga social media accounts. Meron din nga pala akong TikTok account. Gusto nyo makita doon ng mga new releases sa sapatos, fresh from the mall. So hindi natin mabibili lahat kasi sobrang daming nalabas na magagandang shoes. So sana guys, follow nyo akong TikTok. And excited na akong i-rock to on and off the court. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na video. So peace. I'm signing out. Swoosh. Mamba Mentality. Kobe. Brak.